Ayan guys, welcome back po muli dito sa ating munting channel, Reaction and Opinion. Medyo nagkagulo ngayon ang ating pong bansa mga kababayan dahil po sa pagsugod ng mga gustong hulihin si Bato daw po sa Senado mga kababayan. At ito nga po ay itinanggi ni Bongbong Marcos na hindi daw utos ng gobyerno ang paghuli kay Bato mga kababayan, na nagkaroon nga po ng putukan doon sa Senado mga kababayan. So ngayon ay panoorin po natin ito pong pagtanggi ni Bongbong Marcos dito po sa naging kaganapan mga kababayan. So tayo po ay magbibigay din po ng konting reaction dito po sa kanya pong mga sasabihin mga kababayan. So ito na po yan. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ang Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa. Ang tanong, bakit kailangan bantayan yung Senado ng mga pulis at mayroon pang mga Marines? Bakit kailangang bantayan kung ang katwiran na hindi, kasi mamaya sabihin niya na hindi niya instruction o hindi instruction ng gobyerno na hulihin ito si Bato. Bakit kailangang bantayan ng mga pulis ang Senado na may sarili naman silang mga bantay doon, may usaa sila doon? Bakit kailangan bantayan? May nagbaba na nga ng resolusyon ang Senate majority na hindi pwedeng kunin si Bato, at nagkasundo na di umano sila ng NBI. So bakit pa kailangan nyo pabantayan ng mga pulis at ng mga Marines ang Senado? Di ba? So, yun lang po, yung atin pong katanungan, Mr. President. Bakit kailangan nyo pabantayan ng mga pulis? Oo. May bantay naman doon na sariling bantay ang Senado. Sa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms. Kita mo? Matitindi pala yung mga armas ng usaa, yung mga guard sa Senate. Bakit kailangan nyo pababantayan ng Marines tsaka ng mga pulis? Ikaw na mismo nagsasabi ng mga mahahaba na yung mga baril ng mga bantay doon sa Senado. So anong ginagawa ng mga Marines doon at ng mga pulis? Ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat,
wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Oo. Di nga. Oo. Eh bakit nung pumunta si Trillanes sa Senado, wala kayong komento? Nagdala ng, hindi natin alam kung yung dala-dala ni Trillanes na warrant of arrest ay legit yon. Bakit wala kayong komento na nakikialam itong si Trillanes? Sino ba itong si Trillanes? Eh hindi siya taga-gobyerno. Bakit wala kayong hindi kayo nagsasalita noon sa ginawa ni Trillanes? Kasama niya pa yung mga NBI. So ang tanong, ano ba ang posisyon ni Trillanes sa gobyerno? Oh, di ba? So, sinong nag-utos kay Trillanes? Ngayon, kung hindi kayo ang nag-utos, eh dapat imbestigahan nyo itong si Trillanes dahil nakikialam siya sa gobyerno. Di ba? At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po. So, ibig sabihin pala, kung hindi naglabas ng resolution itong Supreme Court, ay talagang tutuluyan nyo na hulihin itong si Bato. Ay buti na lang, naging maagap itong Supreme Court, kaya hindi nyo natuloy yung paghuli kay Bato. Oh, di ba? So, nahuhuli kayo sa inyong sariling bibig, Mr. President. Buti na lang, may resolution pala galing ng Supreme Court. Ayun, dahil kung mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang o Alam nyo naman, Mr. President, kung sino yung naunang nanggulo dyan. Di ba si Trillanes lang? Di ba? Hindi naman siguro makikialam yung NBI. Yan nga yung masakit eh. Kung wala pala si Trillanes, hindi makikialam yung NBI. Kasi kung wala kayong instruction na hulihin si Bato, eh bakit nag-serve gusto mag-serve ni Trillanes ang warrant kay Bato? So, yun nga, ang kailangan yung sagutin, Mr. President, ano ang posisyon ni Trillanes sa gobyerno? Oo, kasi siya yung nagpagulo, siya yung malinaw na nagpagulo sa atin pong bansa. Kasi masyadong pakialamero. So, talaga ba na yung ginagawa ni Trillanes ay wala kayong basbas? Kasi imposible private individual ay nakikialam sa trabaho ng gobyerno. Tapos, wala man lang kayong ginawa dito kay Trillanes. Sino ba si Trillanes? Oo. Diba? So yan yung inyong ipaliwanag sa taong bayan, Mr. President. Sino si Trillanes? ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya Hindi, napaka-imposible na disturb yan. Oo. Napaka-imposible na disturb ito. Si Bato nasa loob. Yan yung talagang pinanggigilan. Oo. Ng mga kontra kay Duterte at kay Bato. Oo, talagang gusto siyang dalhin doon, isunod kay Duterte doon sa dahig. So hindi ito disturb. Hindi ito disturb kasi yung mga
yung nag-umpisa dyan ng gulo, ay kakampi ninyo eh. Kakampi ninyo itong si Trillanes eh. So paano masasabi nyong distab yan? Di ba? Napaka-imposibleng distab na yan. Walang nanggugulo sa mga atakot-takot na nga yung ginagawa sa mga DDS eh. Di ba? Kinakasuhan na yung mga senador na kumakampi kay Duterte. Tapos ngayon, ano yan? May lakas pa ba sila ng loob na mag-disturb? Napaka-imposible yan. Imbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Kaya nga ang sagutin ninyong tanong, si Trillanes ba ay taga-gobyerno? Bakit pumasok dyan sa Senado may daladalang warrant of arrest? Oo, taga-gobyerno ba? Hindi naman mga luko-luko yung mga Pilipino dahil alam naman ng lahat ng Pilipino na itong si Trillanes ay civilian. Wala siyang posisyon sa gobyerno. Bakit nyo hinahayaan na makikialam ito sa trabaho ng gobyerno? So yan po yung ipaliwanag ninyo. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Yan mga kababayan ko. Malinaw po yung pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So kayo na po ang bahala mga kababayan kung kayo po ay maniwala dito po sa kanya pong sinasabi. So ako dito ay hindi kaagad-agad ako dito maniniwala no, sa kanya pong mga sinasabi na hindi utos ng gobyerno ang kaguluhan na yan dyan o yung pag-aresto kay Bato. Kasi siya po mismo yung nagsabi na naglabas ng resolution itong Supreme Court ng 4 o'clock. So pero nandoon na yung mga Marines at mga pulis. Oo, nakabantay na doon sa Senado. Paano nga kung hindi naglabas ng resolution itong Supreme Court? So sino yung nag-utos? Di ba? Talagang uhulihin nyo itong si Bato kung hindi kayo yung nag-utos. Tapos itatanggi nyo na hindi kayo yung nag-utos. Oo. So baka kaya nyo naman yan itinatanggi, Mr. President, dahil nga naglabas itong Supreme Court ng resolusyon. Oo, kaya pinapauwi mo na yung mga NBI. So kaso, ang naging problema dito ay baka yung NBI ay hindi kaagad narinig ang inyong instruction na umuwi na sila. Nagpaiwan doon. Oo. Siguro, dahil wala silang balita na mayroong binaba ang Supreme Court, ay talagang tinuluyan nila. Oo. Nahuhulihin nga itong si Bato de la Rosa dyan sa loob ng Senado. So yun lamang po mga kababayan ang aking pong reaksyon. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless us all.